is another chance na gihatag sa Ginoo sa inyo. Wow! Our God is a God of many chances. But also be reminded that our life here in earth is too short. Hamubo ang atong kinabuhi igsoon. That is why every chances na gihatag sa Lord nga sa diin malit-a pa ni imong kamot. Mugawas pa ang pulong sa imong baba. Makasayaw pa ka, makasimba pa ka. Do it. That is not for you. That is for the Lord. Na nagluwas, na nagbalangga nimo. That never sa iyahang lifetime no, wala gid siya nagpasagan sa mga usan. And ikaw mismo igsoon, makaprove niya na sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi. You can say, yes Lord, you never leave me, you never forsake me. That is how God cares for you and love you igsoon. And so this morning, we will continue to praise and we will continue to worship our God. For He alone deserves everything and so on. Oh, thank you, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang makakatagbawan sa mata ko sa kanamo, Ginoo. Wala ko'y laing mo satisfy kanamo, O Diyos, kundi ang imong presensya. Ang imong nindot na presence, Lord, moo'y mo satisfy sa mata ko sa naadili. Bata, tigulang, unsa man na status sa kinabuhi, you are our God, and forever you will be our God. Oh, thank you, Lord. Sa mata ko sana una mo kanimo. Tubig ka sa katabawan, walay katapusan. Pagkaanindot nataramdamon, gibati mo ang tawag sa tuwing mo.
emptiness nga nasa imong kasing-kasing karon. Not even your wealth, not even your ability, not even your money, not even ang imong family member ang makasatisfy sa imo. But it's God alone. Ang Diyos lang. He is looking to our hearts this morning. If truly, gibati pa gyud nato ang kauhaw sa pagpamilhok sa balaang Espiritu Santo sa inyong kinabuhi. Let us acknowledge Igsoon. Wala ginaing makatagbaw kundi ang Diyos lamang. Even sa pinaka-darkest nga moments sa imong life, the highs and the lows sa imong kinabuhi, no one else can ever satisfy you but only the presence of the Lord. And once again, as we sing this song, truly, ikaw mismo, Lord, tinuod yun. Gimingaw gid ko sa imong presensya. Gimingaw gid ko sa imong pagpamilhok sa akong kinabuhi. Gimingaw gid ko nimo, Lord. Many times akong kabalin mo na akong gipalabi, but this time, oh God, please, allow us nga mabati ang tinuuray, ug mahatag ang tinuuray nga pagsimba diha sa atong buhi nga Diyos. And we will sing this song once again, the chorus. As imong desire towards sa Ginoo nga buhaton niya sa imong Ginoo. Oh God. Ibati ko lauha sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay lain makatagbaw, O Diyos ikaw.
Diyos Espiritu, muna ko, samtang maghahalat kanimo. Diyos Espiritu, tusagdan ako. Diyos Espiritu, muna ko, samtang maghahalat kanimo. Diyos Espiritu, tusagdan ako. Diyos Espiritu, muna ko, samtang maghahalat kanimo. Diyos Espiritu, muna ko, samtang maghahalat kanimo. Diyos Espiritu, muna ko, samtang maghahalat kanimo. For the last Diyos Espiritu, muna ko, samtang maghahalat kanimo. Let us remain in the presence of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Holy Spirit. Thou art welcome in this place. Thou art welcome in our heart, in our lives. Oh, fill us with your touch this morning. Oh, we offer to you our heart, oh God. We offer to you our life, our mind, our everything. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pwede ba natong ingon ang Ginoo nga Ginoo akong gina-offer sa imo nga akong kinabuhi sa nakabuntagon. Lord, I offer my life. Lord, I offer my days. I offer my work. I offer my studies. I offer my struggle. I offer my trials, my problems. Come on, let us offer our everything na nakabuntagon. Ato tang i-set aside ang mga butang nga mahimong babag nga dili makag-move ang Holy Spirit. Come on, open up your heart and say, Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my challenges to you. Lord, I offer my days. I offer my family. Come on, I offer my plan. I offer my ambition, my desire, my future. Inangin o nga, Lord, akong ihalad sa imo ang akong mga pangandoy, ang akong mga dangkot, ang akong mga plano, ang akong kinabuhi, akong ihalad sa imo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I offer my life to you. Everything na natin mong ginamihan sa mga simana. Use it for
offer sa imo ang future sa akong mga anak. Lord, akong i-offer sa imo ha ang akong trabaho, akong negosyo. Lord, akong i-offer sa imo ang sitwasyon sa akong pamilya. Lord, akong i-offer sa imo ha ang akong banang, akong asawa, akong pamilya. Ako ihalad sa imo, bisan ng kining kinabuhi ngayong ipahula. For the last time, we will sing this song, and pwede din mong ipataas ang imong kamot, pwede din mong i-lift up ang imong kamot towards God, and telling, Lord, I offer my life. Yes. Everything I've been through, Mananda mo na agian, Lord, every time para sa imo. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. I-offer ang imong negosyo. I-offer ang imong pamilya. I-offer ang imong mga plano. Once again. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my Sa among mga kinabuhi, Ginoo, daghan kaayo mig mga kapakyasan. Daghan pud kaayo mga tawo nga giduulan. Patanihan ko duol ni sa imo ha. Nagaingon ikaw nga dili nimo isalikway ang imong mga anak nga kinasingkasi nga moduol sa imo ha. Ginoo sa tanan nga nag-offer sa ilang mga prayer. I just release, Lord, your blessing to your people this morning. Salamat na makaduol mi sa imo with confidence. Na dili mi nimo Ginoo balibaran, dili mi nimo kaligtan. Kanunay nga makaduol mi sa imo mga isip imo mga anak. Ilabaw sa tanan, isip Ginoo imo mga tinawag o gipili. Usa ka nakabuntagon, Lord. Salamat sa assurance. Salamat sa kasiguruan. Masalihang ang imong mga katawhan mo duol sa imong trono. Walay usa Ginoo nga imong gisalikway. Walay usa Ginoo nga imong libalibaran. And we are assured, O God, masalihang ma-offer namo sa imo ang tanan. It will be like a prayer, sweet aroma of incense before your throne. Salamat sa tubag. Salamat sa kasiguruan. Salamat, Ginoo, sa provision. Salamat, Ginoo, sa favor. Salamat, Ginoo, sa tanan ng mga katubagan sa among mga pag-ampo. Father, I just pray na imong i-bless ang mga katingkasin sa imong mga katawhan. Salihang kami namin sa imong pulong. Salamat, Lord, nga namin take away sa among pag-ulit na aming balon-balon. And throughout the week, Lord, namin word na among maibutang sa among kasing-kasing, makinabuhi na mo. Salamat sa kinabuhi sa tanan, na nagani karon, padayon na mong i-acknowledge sa imong presence sa mga tubangan. As we offer to you the remaining hours and time of this service. We honor you and bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, kami kumustahan
ingonan na nga palakpak. Kami just give a mighty music. With a shout of hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Makapanglingkod na ang tanan. So every time mamanit ang simbahan, dinigin na ito, dalawa na itong mga kaluyahon. Amen? Amen! Pag nagalit ang tulog sa simbahan, naagit ang tanang ka-excitement na nasa itong mga kasing-kasing. And we are so excited also kanya kamuntago, no? Kay naatay bisita. I don't know lang kung makasabot ba si Sir o kanang Bisaya o kailangan tayo mag-Tagalog nito. Naatay bisita si Sir Sandy Von Alicer. Okay? Ayun. Thank you for coming from Imos, Cavite. Tagalog po. Bisaya din. Ay, salamat, Lord. Praise God. So, nakakaintindi ng Bisaya. Ay, salamat again. No? So, welcome po sa Jesus is Lord, Valencia Chapter, Bukidnon, province of Bukidnon. Salamat sa pag-anhi. So, sa kayo manggulno ka na, ato biya po hunahunahon pag may bisita kayo. Kato ni Ate Delia, hindi naman siya, Tagalog, Bisaya na yan siya. No? Ano bang, as much as possible, pwede na itong makikay ang kalausa. Now, while we are worshiping kanina buntag, while we're worshiping, sino ba na nag-quote of verse, ingon siya nga, life is too short. And God gave me that verse, James chapter 4, verse 13 to 14 lang ga. Para bang God is reminding us na mubo na din ang kinabuhi, hindi sa kalimutan. Ang Bible gani ng istorya nga 70 years old. 70 years old. Pero pag maayo pa daw tamo ang things at ang kinabuhi, makaabot pa daw 80 years old. At imagine mo ang kinabuhi. Tingnan ng James chapter 4 verse 13 to 14. Ako lang sa basahon a short reminder na para bang nagingon ng word na dapat dili nato sayang mo ng mga adlaw na nabilin sa atong kinabuhi. Amen? Now, ingon diha now listen. New King James daw lang ka. James 4:13 to 14. Ayun dito. Come now, you who say, today or tomorrow will go to such and such a city. Spend a year there, buy and sell, and make a profit. For us, do you not know what will happen tomorrow? For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So naay mga tao nga, mingon nga magplano, no? Sa verse 13, magplano nga, dili magtukod kong negosyo, mag-expand ko, maglaag ko, buhaton ako kanan para malipay ko. Yung dihaa. And sa verse 14, nagingon nga, wala ko ka nasayod sa imong ugma. Wala ka nasayod sa imong ugma, kaya hindi mong kinabuhi, sama lang daw sa kanang singaw, kung maglungag bitaw ka na vapor, kanang singaw. Na magpabukal ta og kanon o magluto ta na ay vapor ana. Pag medyo luto na ang rice, mawala na tong singaw. Ingana ra gid nga tong kinabuhi. Then sometimes daghan kay itag mga priorities in life. Daghan kay itag mga prioridad. Pero ingon diha ang it is even a vapor that appears for a little while, a little time and then vanishes away. Sumubor gid ang atong life. Now imagine, pinaraman na ka segundo o minuto baka nga mawala na ng singaw ka ng murag alis now, mawala na din. Pagkatag wala na, luto na ang rice. Now nga atong kinabuhi, that is why if we went to church, kung musimpan na naman lang ka, ibigay mo na ang lahat. Para bang wala na kayo, una-unaon nga, domingo na na ako, ihatag akong mga pagsayaw, pagkanta. Kaya ingon pa diha, wala kay ka nasayod kung ugma, buhi pa ka. Mabitaw na nga, sa eskwelahan, ginatagaan o patinuog ang mga ginikanan pag nakalampos ang ilang anak. Kaya para ba yun nga, salamat ka kay sa imong pag-recognition karon, tapat pa mo imong mama. Tapat pa mo imong papa. Even though the world acknowledge and how much more no kita nga nakabalot sa kamatuoran, the more nga to ni nga i-appreciate na importante kaayo ang kada usa. Importante kayo mag-spend kag panahon sa tao nga imong gihigugma, especially sa imong pamilya. Amen ba? Amen. So that was just a reminder
while the worship na kanina, pahinumdum na ako sa tanan, I believe gikan ni sa Ginoo nga di nato sayangon ang mga adlaw nga nabilin sa atong kinabuhi. Di nato sayangon ang mga kusog na naa sa atoa. Di nato sayangon ang kahibalo. Di nato sayangon ang chance sa mga anak. Ayaw sayang ang chance nga ihatag yung ginikanan nga paiskwilahon mo. Musa magtarong gyud mga anak. Amen ba mga anak? Amen ba mga anak? Ngano dili sayon mangitag kwarta. No, kanina ingon pa si Rowena, unsa may mga sa akong devotion sa ministry mo, unsa may mga problema sa mga bata ng problema sila kwarta. Akong gitanong do ka patanong nga dancer, gusto nga dili ka relate anak pastora, dahil saying that dili ka relate nga naman, mangayo raman sila. Pero ang mama, ang maginikanan nga nagpa-eskwela, halos dili na makapalit para sa ilang kaugalingon para lang sa ilang anak. That is why I'm telling you, sige pag-amen mo maginikanan, amen. I'm telling you, gitagaan mo chance sa inyong ginikanan na mag-eskwela mo, pag-eskwela mo. Wala tayo mo ilaing, wala na hindi pa nga yung ginikanan sa inyo, eskwela ra yun. Wala pa yung sige, nasa kami sila, pagtrabaho kung wala. Ang ipangayon nila sa inyo ha, kumanon na ginin niyo yung pag-eskwela. Mora na, amen. So, dili dapat na masayang, inang imong tapad, ayaw sayangin ang imong panahon na nabilin. Pero dili na mga akong iwali, no? So, this morning, maghisgot na mahitungod sa gitawag na unbreakable unity. Kanang panaghiusa nga dili mabungkag. Panaghiusa nga dili matarog. Panaghiusa nga dili mabalhin. No? Nganong inyong makita diha, nganong PC ang naka-design diha. Di ba ka nga PC ka nga lubid, mas ligpon siya kung tulo ka buok na strand ang gamiton or more. No? Ang panaghiusa nga naay panagsinabtanay, bisag unsa pa na ang buhaton sa yawa para muguba, ana nga panaghiusa dili na basta-basta matarong. And that is why as a church, no, isip simbahan, gusto na ako ninyo ipaabot sa atong tanan nga dapat kita mga Kristohanon, mga alagad sa Ginoo, mga Kristiyano, doon na tayo gitawag nga unbreakable unity. Magkahiusa ta. Nga naman sa atong pagkahiusa, ang yawa nga gusto mo guba sa atong mga kinabuhi, sa atong mga plano, dili siya basta-basta makaduol. Nga naman, ligon ang atong relasyon sa matag-usa. Even sa family, kung naay panaghiusa, yes, naay conflict, dili na siya malikayan. Pero dili na basta-basta matarong ang pamilya. Nga naman, dunay panaghiusa. Dunay panagtambayungangay. Yung pa, dunay unity, dunay love. No? Dunay panagsinabtanay. So, basahan sa nato mga pipila ka mga verses na atong giandam. Una, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Ingon diha, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. No, usa ka pag-apilan ni San Pablo, ingon sa mga igsuon, diha ang Ginoong Kristo, nga ako mga pag-apo nga matag-usa sa inyo magsinabtanay, dili magkiniitay, dili magnilibakay. Amen ba? Amen. Dili magdinautay. Amen. Dili magsinumbagay. Dili mag-away-away. Ingon diha that all of you agree, no, magkasinapot. And there be no divisions among you. Walay maglain-lain. No, walay mag-iya-iya. Walay maingon nga, ako ni, haman ka mulaban, tayo mong mama dito ka, tayo mong papa ka dito ka, bahi, dili ingon anak. No? Ingon diya, be united, maghayo-sa ta sa hunahuna, ug sa kasing-kasing. Now, Philippians chapter 2, verse 2. Complete my joy by being of the same love, being in full accord and of one mind. Kabalo mo unsay makakompleto sa kalipay sa Ginoo kanang iyang mga anak magkahiusa. Ang makapakalipay sa kasing
Ginoo, kalipay sa Ginoo sa atong tanan. Ang kadihang mo anhi ka mo simba ka, magkahiusa ta nga walay lain atong hunahunahon kung dili dahil ko magsimbahon ng Ginoo. Kalipay na sa Ginoo nga sa dihang magkahiusa ta nga mapataas ang iyang pangalan, mapataas ang iyang grasya sa atong kinabuhi, mo kanaog siya ug ministeryohan niya ang kada usa. Amen ba? Amen. Now, we are strong when we are united, coming together to pray one another instead of criticizing or judging. No? Mas ligon ang matag usa kita sa church, mas ligon ta kung mag-inampuay ta, mas ligon ta kung kitang tanan magkahiusa sa pag-ampo o magkahiusa sa pagdali, dili kay magnilibak, kung dili mahimong judgmental. No, ano bang pagtanawin mo sa isa ka tao, i-judge sa mo siya, amo man na siya kay kuan man good. I-criticize imong sawayon. So dapat sunod sa simbahan, ma-apply na totong bawal ang judgmental. Amen ba? Amen. Yeah, totong ingon, bawal ang judgmental. No, dili ta pwedeng mo judge. Kay wala ka na side o sige agian. Ana nga tao. No, like for example, kanang tao bitaw nga niagi og anxiety disorder. And every time pag dili niya na ma-overcome na sa gitawag nga panic attack, manervyo, makulbaan. And kung wala ka nakasabot sa iya ha, malagot ka. Nga naman, ang image mo, pagtarong diya, oy, kadakong na mo, alam mo, nervous man ka. Pag-ampo, oy, pag-ampo. Pero kung ikaw ka ang naa sa iyang sitwasyon, no, kaya nag-undergo mga depression, o sa hindi kita kasabot sa ilaha. But the moment nga ikaw mismo makaagi ka na, there you will find na dili man di ay sayon, dili man di ay lalim. No? So ingon diha mas ligon ta isip mo sa kasimbahan kung magkahiusa sa mga pag-ampo. Even ang pamilya, mas ligon ang pamilya kung maghihiusa sa mga pag-ampo o dili mag-away-away. Dapat na ay mo adjust. No? Kanunay na akong gibutang sa akong panghuna na may principle in life is that there is room for consideration. One of my principle ang gibutang na ako kanunay sa akong huna-huna kating-kating na ay lugar sa pagsabot. There will always be a room for understanding and pagsabot. Naagid ka dapat lugar sa imong kating-kating ug huna-huna bisan usa lang ka gamay nga lugar nga mosabot ka kay wa ka na tayo kung say giagian anak niya. Namona nga daghan kay mapildi. Nga naman, very judgmental ang tao, walay pa naghiusa tulad sa pamilya. No? Dili makasabot. Nga naman, puro criticize, puro pagsaway. But today, matun-an nato nga unsa di ay ang gahom kung dunay pa naghiusa. Bisan ka magtiayon kung dili mo magkahiusa. Bisan usahan ninyo yung plano, bisan na yung pagpaningkamot, dili mo mahimong successful. Nga naman, dili yung magkatinapot. So, one of my principles in life, magkantol, there is always room for consideration. And with that, makakalma ka nga, bitaw, no? Dili kay ko mahimong istrikta. Dili kay ko mahimong ingon ani nga naman. Mas piliun ako nga magkahiusa ta. Amen. 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 Now, ingon ang Psalms 133, verse 1 up to 3. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's bird, down upon the collar of his robes. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Now, mabasa na ito diha, kung dunay pa naghiusa di ay, sulod sa pamilya, sulod sa katilingban, sulod sa simbahan, na ay panalangin ang Ginoo nga walay katapusan. Amen. Baliko na ako. Ingon na ni nga versikulo, pagkanindon ko ang mga magsuon, ang magtiayon, ang mga
sulod sa opisina o kumpanya magkahiusa o labi na gyud sulod sa simbahan na magkahiusa pagkaanindot kay naa daw anointing na ipadagay gani ang Ginoo sa matag usa. And then mo na mag-abli sa mga panalangin ngayon ibubong ngadto sa matag pamilya, sa matag individual kung dunay panaghiusa. Now, unity is very powerful. Unity is very powerful. No? So, now, the power of unity. The power of unity. Sa dihang dunay panaghiusa, like for example, kita as a church, isip simbahan,